Handa na ba kayo sa nalalapit? Okay? Yung upcoming na kaguluhan sa Pilipinas. Ito po hindi pananakot sa inyo. Pero, tingnan natin kasi nag-statement si Kuting at intindihin natin na pinaghahanda niya ang mga brusko, ang sandatahaan, okay? At minamind conditioning nga kayo na magkakaroon ng pagbabadya na kaguluhan at nagpapakita na siya ng kaniyang angas dahil siya ay dinidiktahan ng mga tao, lalo na ng asawa niyang hitad, para makipagbuno ang mga militar sa China. Pero, pansinin ninyo, ang Presidential Communications, ang DND, ang AFP o ang mga ahensya ng gobyerno ay hindi nila pinipreparar ang taong bayan na maghanda kung ano ba ang gagawin kapag may nagbabadyang kaguluhan sa isang bansa, lalo na sa Pilipinas. So, ang sabi ni Kuting, ang title nga natin is what? Is Countermeasure Package. Let's talk about Countermeasure Package na sinabi ni Kuting sa kaniyang statement habang sila ay nagpa-party-party at although Good Friday din sa Pilipinas, nag-enjoy sila ng pera ng bayan. Sabi ko nga kahit tulog sila ay nakakapagnakaw sila at nakakain sila ng masarap, whereas ang ating mga poging-poging mga kasundaluhan, kapulisan ay nasa field, malayo sa pamilya at isinasabak po kayo sa kaguluhang ito. Sabi ni Kuting, basahin natin, para maghanda ang lahat. Sabi ni Kuting, okay, this vlog, mga kababayan, para buksan lalo ang mga isipan ninyo na hindi na po biro ang kadiliman, ang sitwasyon na tinatahak ng bansang Pilipinas. Okay? Here's the statement of Kuting. Over the course of the past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations, and through exhaustive consultations, I have given them my directives. Okay? I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community. So, meeting-meeting sila, okay? At pinag-uusapan itong nagbabadya na kaguluhan. They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Okay? Nakipag-usap daw siya sa mga karating sa iba't ibang mga bansa na nag-offer para tulungan ang Pilipinas para protektahan ang ating sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. Stop muna ako doon. Doon sa message niya na kailangan nakipag-usap sa mga partners para protektahan ang ating sovereign rights. Pag sinabi mo kasing sovereign rights o soberenya sa Tagalog ay hindi lang yan usapin ng doon sa pinagka-disputan, pinag-aagawang water, okay? O part, okay? Doon sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, once na sinasabi ni Marcos Jr. na ang pinanghihimasukan na ang ating sovereign rights, kasama dyan ang pagpapatakbo ng bansa. Do you think China ang nangihimasok sa Pilipinas sa ating soberenya? Rights natin, how to decide to go to war? O how to decide sa ating ekonomiya? Pinanghimasukan ba tayo ng China? Kinakausap ko kayo. Hindi ko pinagtatanggulan China. The reason why I am speaking up, kasi ayaw ko po kayong isabak sa gyera. Isang dilata. Wala kayo sa bag nyo. I am very emotional. Kasi delikado na yung sitwasyon na ngayon, mga palangga. Pinanghimasukan ba kayo ng China na si Xi Jinping ba, ang China ba, ang nagsabi na kay Kuting, nag-utos kay Kuting na ulit
makipagsabwatan kayo sa smuggler? Si China ba ang nagsabi na palabasin sila Sayarot? Palabasin ang mga delikadong mga sindikato na kahit dapat ikulong? Pinangimusukan ba ng China ang pagmamanufacture ng pulburon sa atin? Well, yung ibang sindikato, katulad ng mga sabwat ni Lisa, but not the whole China. Si China ba ay pinanghimasukan niya ang pagpapatakbo sa PCSO? Na dapat, si China ba nagsabi dapat manalo si Lisa at si Mel Robles lang ka every other day? Kasi pag sinabi ni, this government, Kuting government, failed to explain, failed sa communication sa taong bayan kung ano yung pinaglalaban niyang sovereign rights. Pinangimasukan ba tayo ng China? Dinidiktahan ba si Kuting na papanalunin sila Robles maya-maya sa loto? Dinidiktahan ba ng China na wag hulihin itong mga special envoy to China? Forward tayo dyan mamaya. Itong mga kasabwat niya. Sovereign rights yan. Ang China na ba ang nagpapatakbo sa atin? Kaya naglalaganap ang mga ang mga pulburon na pinababayaan ko. Ang China na ba ang nagsabi na gipitin si Maharlika, gipitin si Pastor Quiboloy, gipitin si Duterte, gipitin si Maharlika, gipitin si Macanas? Si China ba ang nag-utos para panghimasukan ang ating sovereign rights to lead, para magpatupad ng batas? Except dyan sa territorial dispute na tinatawag natin. Kung ang sagot nyo ay si China ang nag-uutos kay Kuting, o ang nagpapatakbo sa ating bayan kaya lumalaganap ang pulburon. Kung si China ang dahilan kung bakit ang bigas ay hindi bomba sa 20 pesos. Kung si China ang dahilan kung bakit ang mga pensyon ng men and women in uniform ay kinaltasan ng gobyerno ni Kuting. Kung si China ang nag-uutos lahat kung bakit nagkaroon, ang mga OFW ay nagsiliparan, nag-alisan, dahil walang makain, then we have to fight our sovereignty. Then, kailangan nating labanan sila kung ang China ang nagpapatakbo sa ating bayan. Question: sino ba ang nanghihimasok sa soberenya ng Pilipinas in terms of to lead and to decide when and where or when to go to war? Alam nyo na yan. Diba? Alam nyo kung anong kasagutan. Si China ba ang nag-uutos kay Lisa Tanas na magkiat-kiat ang bigat lang alpot patuto kapag nakikita niya si Inday Sara? Si China ba ang nagsabi na kay Lisa na makialam siya dito sa extraction ng mga bata sa Turkey, yung dalawang kinidnap nila, illegally in-extract nila, na si Lisa ang nag-mastermind? Kasi soberenya yan, national security, panghihimasok ng China. Si China ba ang nagsabing palayain, again, si Amit Chandiramani? Doon sa kapapasok lang. Balikan nga natin itong mga to. Pakita natin yung mga picture. Si China ba nagsabi dito na palayain ito? Ito nahulihan ng mga malalaking pangpasarbog? Si China ba ang nagsabi sa inyo na itong, balikan natin, itong mga pinabura ni Kuting, ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, itong mga illegal importation in 2022, si China ba ang nagsabi niyan? Kung si China ang nagpapatakbo o nanghihimasok sa atin, si China ba ang nagsabing isama ni Kuting si Mark Anthony Sayarot sa kanilang mga travel at maging pagkipagsabwatan sa pag-manufacture ng pulburon? That, mga palangga, kailangan nating you know what I mean? Kailangan nating makipagbangbang kung China. Pero hindi. Hindi si China ang nagdedesisyon sa atin, sa ating bansa Pilipinas. You know what I mean? So bakit ka makikipagbangbang instead na, again, diplomatic, dialogue. Tuloy natin ang sinabi ni Hinayupak na Kuting. Kailangan ninyong paghandaan ang nagbabadyang parating. Okay? Sabi ni Kuting, they have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty.
sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Okay? Over ano yung requirements na binigay niya? Ano ang kapalit? Ano yun, Kuting? Tuloy muna natin. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package that proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open and abating and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Ito mga tinutura ni Kuting na nangyayari dyan, kaya sinasabi niya sa water cannon, manageable ito. Ilan ang nakanon na bugahan ng tubig? 2, 3. Over sa millions of Filipinos na isasalang kayo sa kaguluhan o sa bang. Sabi ni Kuting, we seek no conflict with any nation. More so, nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silent submission of subservience. Filipinos do not yield. Hindi daw tayo susuko sa kanila. Alright? Mga palangga, anong ibig sabihin ni Kuting dito sa countermeasure? Ano ba ibig sabihin ng countermeasure? Ito ay countermeasure package na sinasabi niya. Ito yung strategy niya na may basbas ng kanyang mga boss. Okay, lalo si Sili Satanas para i-counter ang China. When you say countermeasure, ano yung kanilang ibato sa kanilang kalaban? Ano itong counter package na ito na sinasabi nila? Pinag-uusapan doon kung paano nila babangbangin ang kalaban. Hindi ba dapat kayo naaalarma dyan? Imbis, ulitin natin, ang pinag-uusapan ay jobs. Murang bilihin, da. Pero ang pinag-uusapan, counter package, and what? Threat na may malaking kaguluhan na magaganap. Ito yung countermeasures na sinasabi nila. Ito yung kasama ang, alam nyo na, yung mga malalaking pangpasarbog at kung ano pang mga pwedeng gamitin para magbang at pumalat ang mga pula-pula sa mga inosenteng Pilipino na hindi na nga makabili ng bigas, hindi na nga makaayos ng buhay nila, wala na nga maayos na pamumuhay, isasalang pa kayo dito sa laban na ito. Ngayon mga palangga, akalain ninyo na isasalang kayo ng isang, hindi akalain, hindi naman nakakaduda na itong bangag na ito, isasalang kayo sa ganong kaguluhan. Diba? Sinasadya nila na kayo talaga ay mapuksa. Okay? Kasi ulitin natin sa kanilang personal interest. Sabi ko nga kagabi sa ating mga kasundaluhan, kapulisan, lahat kayo, wala pong ibang solusyon para mapatigil itong nagbabadya na kaguluhan kundi makipagdialogo at makipag-negotiate. Balikan natin itong 3 special envoy to China ni Kuting na ang isa dito nga si Michael Ma. Ito, pakita lang natin dito. This one. 3 envoys. Kita nyo ba? Show. Okay? 3 envoys to China. Lagyan natin dito. Alright. Yung 3 yan, ano ko sa inyo yan? I-discuss ko sa inyo 3 hitad na yan. Okay? Right. Nakita nyo, di ba? Tanggalin na natin. Ay, di, wag muna. Okay. Si Michael Ma, si Maynard Ngo, si Benito Techico. Yan po ay inappoint ni Kuting, mga kababayan, para what? Para mga kababayan ay magtrabaho dyan. Magpunta sa China, magpabalik-balik sila para makipagkasundo sa trade, sa investment, o anumang mga usapin. Okay? Basahin muna natin itong sinasabi niya, no? Okay? Tandaan niyo yung mga pangalan nila. Sinabi ng August 2 of 2023, okay, sa Presidential Communications o from the Philippine National Agency. In-appoint yan, okay, sabi dito,
Tichico and most appointments was announced on Facebook by the Presidential Communications. Okay, that was February 21 and March 3. The two reappointed officials are also designated to initiate discussions aimed at maximizing substantial trade and other economic opportunities and other concern, okay, sa Pilipinas. So, tanggalin na natin. Okay, mga mukha nila. Mukha ko na lang. Mga kababayan, sila ay inappoint dyan, hindi lang sa trade and investment, and also special concern. Like Teddy Boy Locsin Jr., aside from ambassador from UK, siya ay inatasan din ni Kuting noong August of 2023 last year na isa sa top diplomat sa China para makipag-usap. Okay, not only sa trade, not only sa ating mga pagninegosyo o iba pang mga, what do you call it, mga cultural, you know, and term dyan, yung ating interrelation sa kanila, di ba? Kasi may mga Chinese-Filipino, mga ganon, di ba? Para alamin kung ano ba, para papaigtingin yung relationship. Kaya nga may mga special envoys, okay? So, ano ginawa ng mga to? Anong ginawa ni Kuting? Ano yung role nitong mga taong ito na pinaupo ni Kuting? Bakit magi-end up tayo ngayon dito? Lagyan natin to. Bakit magi-end up tayo dito sa bang-bang-bang na gusto nilang mangyari, mga kababayan? Bakit wala na ba ibang choice? Teka. Right? Wala na bang ibang choice para ito ay mapigilan, mga palangga? Di ba? Ano yung itong paparating, itong paparating na kaguluhan na ito, mga palangga, makukuha ito sa what? Sa pag-uusap, sa dialogo. Pero gusto nilang itodo na. Ngayon, ang question ko kanina sa inyo, ang gobyerno, okay, sila ay minamind conditioning kayo, but sinabi ba o nagbibigay ba ng informasyon o ng edukasyon, ng komunikasyon o nagpapahalat-hala ba sila ng mga kaalaman na kapag may mga potensyal o nagbabadya na kaguluhan sa isang bansa, yun nga yung tinatawag kong bang-bang-bang. Diba? Dapat ihanda ang taong bayan. Number 1, ang sabi nga sa title natin, emergency preparedness. Ano ang gagawin mo kapag nagkaguluhan? Meron bang information dissemination na ginagawa ang gobyerno? Pinaganda ba kayo o maganda kayo ng mga bag nyo? Okay na mga emergency kit ninyo? Dapat, sabi ko nga, may dilata kayo dyan, may pagkain kayo or something. Diba? In case of emergency na buong pamilya. Diba? Sa iba, sa Israel, diba, kung napapanood kayo ng news, meron silang parang bomb shelter, di ba? Yung may mga tunnel sila na just in case na magka-jutukan, papasok ka doon. Meron ba tayo niyan? Saan ka papasok? Pag nagkaroon ng bang-bang-bang. Ini-educate ba kayo ng buwaka ng inang gobyernong ito? Na maghanda? Okay, fine. Sige, kunyari talagang ang China ay talagang dapat na. Narinig nyo ba ang gobyernong ito na maghanda kayo, mga citizens? Hindi lang military. Kasi walang sasantuhin itong bang-bang-bang na to. Na-train ba kayo na kapag kailangan niyang lumaban, dito pumunta kayo sa ganitong istasyon kasi bibigyan kayo ng mga pang-churba or mag-improvise kayo ng mga sanduko, yun ang sanduko, ng bolo, kung ano man, mga ice pick, mga gano'n, kasi yun lang naman ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyerno dahil nga, imbis na bigyan tayo ng mga bonggang-bonggang pang-bang-bang-bang, nanakawin muna nila. Isa ibili ng mga armas para sa citizens in case yung mga ganitong emerhensya, di ba? Nanakawin na lang muna nila. You know what I mean? So, walang emergency preparedness. The fact na galing na kay Kuting, nakikipag-usap na siya sa mga neighboring countries, sa mga allies, chuchu natin, dito sa countermeasure package na to. Hindi mo ba alam kung ano ibig sabihin ng countermeasure package? Pagbabadya, di ba? Ano ang gagawin mo? Di ba? Kasi bubuga na sila. Magbubugahan na sila. May evacuation plan ba sa taong bayan na kung ikaw ay namalapit sa EDCA site, sa north, sa east, west, whatever, kung saan ka man? Sinasabi ba ng gobyerno na nananawagan ba sila na ito, dito ang direksyon o magbigay ng mga impormasyon? Wala, mga kababayan. Walang impormasyon ng gobyerno, isasalang kayo ng walang, it's like, mga palangga,
yung parang, paano ko ba ipaliwanag yun? Di ba? Kumbaga, hindi nga kayo, yung iba nga dyan sa inyo, hindi marunong mawak ng baril. Kumbaga, isasalang kayo sa bagay na hindi ninyo alam. Na hindi kayo, parang, what do you call it? Tatanggapin ka sa trabaho, although natitrain ka naman, pero yun nga, tatanggapin ka, papagawa sa'yo yung mga bagay na hindi mo alam, zero knowledge ka. Syunga ka. You don't know kung ano kasi wala kang proper training. So, pinaprepare ba ka tayo o kayo dyan ng gobyerno kung anong gagawin ninyo? Yun na lang yung simple basic emergency kits. Dapat meron kang tourniquet, yung kapag ako meron ako lagi niyan sa bag kasi iniisip ko may aksidente or something o makakita ako ng tao dyan na nakahandusay, something na nagbibid. So at least meron kang pangtali or mga sa sasakyan ko, meron ako mga ganyan, may tubig, may rice cooker pa nga ako, may bigas pa nga ako. Tapos pinagtatawan nga ako ng aking mga junakis. Mama, dami-dami ng bigas mo, 20 pounds, yeah. Sabi ko, in case of emergency, no, lagi akong ganun. So, meron bang ganun ang government sa atin na ini-educate ang mga taong bayan o kailangan may ano kayo dyan, kahit walang rice cooker, may kaldero ka dyan, may kandila ka, may posporo ka, may Swiss knife ka, o may can opener. You know what I mean? So, wala. Ihanda kayo sa jotang dyan ng laban na hindi nyo laban na isang perasong sardinas, wala kayo sa inyong backpack. See? Ang gusto lang, tumayo kayo, waging matapang, kailangan ipaglaban ang ating soberenya, butangin na nila. See? Tanungin ko, ang mainstream media, ini-educate kayo? You educate yourself. I am here to help you. Kung paano, kung wala dito na kayo makaka-atras, maganda kayo ng backpack, tubig, dilata, kung meron kayong kakayahan, kandila, posporo, lalo na yung mga nakapaligid sa EDCA sites. Okay? I speak kung ano pa man. Maghanda kayo ng mga bagay-bagay kasi hindi tinuturo sa inyo ng gobyerno. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong kaguluhan na ito, hindi lang po itong suntukan na tapos na. Mahaba ang impact nito sa inyo. Pero usapan natin na maraming to-traumatize. Maraming makukrong-krong. Sa putok pa lang ng jaril makukrong-krong ka na, di ba? Inuutusan ba kayo? O ini-educate pa kayo ng putang inang bangag na ito? Anong pinapakita niya sa inyo? Tapang-tapangan, kailangan labanan natin ng China. Pinangimasukan ng ating soberenya. Pero ang totoo, sila. Okay? Sila ang taksil. Ulitin natin, taksil sa bayan. Okay? Hindi tayo pinangimasukan ng China. Hindi China ang nagkukontrol sa atin. Hindi China ang nagpapatakbo, ang nangihimasok sa ating pamahalaan. Dahil mismo yung special envoy na sinabi ko, si Tichiko, si Ma, si Ngo, anong ginagawa niya sa China? Nakipagsabuatan lang sa smuggling business ni Lisa. O paano yan? Pag nagkabang-bang-bang, putol na yung smuggling business. O nakakuha na kayo ng maraming pera. Kaya ayos na yung mga frozen accounts. Kaya you don't care about the Filipino people. Sige nga, tanungin ko nga kayo, kung ako dito, ay nagsisinungaling, mayroon ba pinost ang presidential communications? Meron bang pinost ang AFP at DND in the past few days dahil na pinaghahanda ang taong bayan sa nalalapit na kaguluhan na maghanda ng mga emergency kits? Hindi lang ito tapang-tapang, matapang ako, susugod ako. Gagamitin, isasaksak sana ng gobyerno ang katalinuhang pag-iisip na sa laban, hindi lang pang maskulado, hindi lang pwedeng ganda lang ang alindog lang ang pwede mong ilaban. Ano yung long-term plans, ano yung effect, ano yung, let's say, ongoing na ang bang-bang-bang, ano ang gagawin ng taong bayan? Saan sa tatakbo? Siyempre, maapektuhan mga transportation, sinabi na natin kagabi yan, signal and everything, di ba? Maapektuhan yan, kasi babang-bangin yan magkaroon ng mass destruction. Saan pupunta? Wala naman tayong bomb shelter katulad ng Israel. Do we have that? Baka hindi ko lang alam. Meron ba tayong bomb shelters sa Pilipinas? I don't think so. Kasi kung meron man baha, di ba kasi binabaha tayo? So yun yung sinasabi ko na hindi kayo ini-educate ng gobyernong ito. Sinasabi na kailangan maging matapang kayo. Sabi nga, you have to choose your battle. Bakit ka susugod sa taong ang dala ay
Armalite. Eh, ang dala mo lang sundang, gago ka ba? O bangag ka ba? Nakapulburon ka ba? You know what I mean? Wala silang educational drive for you to prepare kahit man lang emergency kits. Yung mga doctors, nurses, I don't know. Tanungin ko yung mga palangga ko, mga kaklase ko dyan. Kayo ba ay inaano ng Department of Health? O nahawak din, nilisatan na siya under the President's Office siya, DOH na yan. Inaan ba kayo na sinasabihan ba kayo, binabudgetan ba kayo? I mean, man lang. Eh yung heya nyo nga, hindi maibigay. I think hindi ko pa napag-usapan. Okay, tayo lumayo muna. So sinasabihan ba kayo na ito yung gagawin nyo? Hindi lang pwedeng, siga ako, maalindog ako, brusko ako, let's go. Then after that, ano nga? May contingency, I think that's the word, di ba? Ano yung contingency plan? Just in case na magbang-bang-bang. Saan pupunta yung tao? Para maiwasan ito. Saan sila tatakbo? Anong means of transportation? Wala. Because they don't care about you. Gusto lang nila na isa lang kayo dahil sa self-interest ng buwakan ng inang puting junior na ito, itong hayop na pamilyang ito, dahil nga ang ginagawa nila ay hindi para sa inyo. Diba? Itong panghimasok na sinasabi ni Kuting, na pinanghimasukan ang ating mga soberenya, o ang soberenya pala. Anong ibig sabihin nun? Diba? Hindi ba sila Kuting, si Tambaloslos, ang mga puwaka ng inang mga kongresista, ang nangihimasok sa ating konstitusyon at lumalabag sa ating konstitusyon dahil sa jutang Genemes na charter change, na inuuto o binabayaran ng mga taong bayan para pumirma, para manatili sila sa pwesto. Hindi naman China ang naghimasok sa ating sovereign rights para magkaroon tayo ng demokrasya o normalcy na dapat tayo ang mag-decide dito sa pagpapalit ng konstitusyon na gusto ng mga putang inang ito. See that? Mga palangga? Kaya mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo sa ginagawa ng hinayupak na gobyernong ito. Imbes na iwasan itong kaguluhan na ito, makipag-what? Usap-usap-usap, makipagkasundo, o if you want, what? Multilateral diplomacy? Makipagsundo ka sa ganito, wala kinakausap ni Kuting, gusto ng bang-bang-bang Di ba? Imbis na ampatin itong kaguluhan, baka matulad na tayo sa Ukraine and Russia. Di ba? And Israel at sa Palestine. Nyeta. So kung magpaka-hyper. Mahayop talaga to. Mga palangga. Napag-usapan natin kagabi tungkol sa epekto ng bang-bang-bang. Ekonomiya, kabuhayan nyo nga, puso nyo, lahat, yun na yun, negosyo. Wala kayong patutunguhan. Gusto kasi ni Kuting, pero sa aras ang, sabi ni Hanelin, no one wins in war, sabi ni Imelda. Wala talaga mananalo. Alam mo, nabasa ko yung statement ni Kuting, na pinagkakausap niya, pinaghahandaan niya ng mga tao, gobyerno, counter package niyang kakayupan niya, countermeasure package niya. Nakakatakot. Anong gusto niyo? Lalaban ba kayo palangga? Powder measure, package. You're really brilliant din, Scorpion niya. Package. Okay? Ngayon, bago tayo tirahin, silang nasa mansion lang sa abroad, bundat sa pera, sabi ni Lulu. Yun na, paulit-ulit dati sinasabi. Bago sila matsugi, kayo muna. Mga sundalo, dapat lang ibang bangbang nila yung Malacanang, sabi ni Jenny Castro. Ngayon, by the way, magkakaroon ng malawakang rally. I think may nagsend sa akin kanina, mga palanda. Sa Bulacan yung hindi binigyan ni Daniel Fernando. Okay. Mga malawang rally. Nakarating sa akin na even yung mga malalaking religious group, they will join us. You have to act now, mga palangga ko. Mga pastor, mga pare, madre.
Imagine niyo. Tuwang-tuwa kayo. Yung mga dilawan ngayon, sinasabi nila na si Kuting daw ay may balls para lumaban sa China. Really? Mula sa kanilang pag-criticize kay Kuting noon, diktador, bangag, whatever, lahat. Tapos umayon na sila kay Kuting na dapat magkaroon ng bang-bang-bang. Really? Gusto talaga, imagine nyo kung gaano ka-twisted ang utak ng mga to. Umaayon na sila kay Kuting, even ang mga mainstream media na tahimik, na dapat magkaroon ng bang-bang-bang sa Pilipinas. Saka pupulutin. Wala nga kayong sabi ko wala nga kayong bag for medical emergency. O kahit man lang 3 sardinas yata, wala kayong mailagay sa bag ninyo. Kandila, posporo, lighter, o kung ano man. But you have to be ready if you can afford. You have to be ready. Yung mga, ako nga meron akong wala lang dito, meron akong, sinabi ko na sa inyo yun meron akong tableta for kaguluhan, for gera. 3 yun binili ko in case of yung tablet, nakakainin mo lang 4 na tablet na mabubuhay ka, makakasurvive ka for 30 days something. Binili ko yun sa Amazon. Meron ako noon, yung isa nasa sasakyan, nilalagay ko isa, kasi you'll never know. Well, ganun ako mag-isip Diba? Meron nga akong bigas, diba? Sabi ko sa inyo, meron ako noon, kasi syempre kung wala kang tubig, paano na ako magsaing? So I have that tablet na binili ko. I forgot the word, maybe yung term ng na yun, yung term na tabletas na yun. Baka po, pag mag-agreement na pag natuloy ang bang ibigay sa kanila ang frozen veggies nila, kaya ganyan si BBM, sabi ni Hazel Corpus. Ganun na nga palangga. Diba? BBM as a war freak, sabi ni BBS Las Vegas. Nakakatawa ang comment sa mainstream media, lalaban daw sila. Sagot ko, di ba dapat awatin ng giyera? Yun na nga Imagine mo kung gaano sila ka-utak dilis. Gusto nyo ba? My God, gusto nyo sinong taong gustong sumabak sa ganung kaguluhan? My God, ang sarap mabuhay. Lalo na kung nasa patas ka na pamumuhay. Nasasabak ka sa ganon? Hindi naman natin kailangan makipagbangbangan. Ang loyalist at kakampik, dilawan supporter lang ang lalaban. Oo nga, sila na lang ang lumaban dapat. Diba? Sila ang lumaban dapat. By the way, ito sabi ng DND. Okay, may siyan sa atin na balita. Ano sabi ng DND dito? March 29. DND binaliwala ang babala ng China. Okay? Sinabi daw ng China, sabi, pinabulaanan ng DND noong Biyernes ang pinakabagong babala ng China laban sa Pilipinas sa gitna ng lumalaking tensyon sa karagatan sa pagitan ng dalawang bansa. Lumalaking tensyon. Ang sinasabing lumalaking tensyon, galing po ito sa mainstream. Mainstream na ang nagsabi niyan. See that, paano nila i-capsulate, capsulate yung balita. Lumalaking tensyon. Sino ba nagpapalaki ng tensyon? Gobyerno. Ayaw nila makapagdialog kasi gusto nilang lumaki. Gusto nila ng bang-bang-bang. Okay? Anong sabi dito? Binanggit ko. Okay, sa malaking tensyon sa karagatan sa pagitan ng dalawang bansa, Filipinos do not yield, sabi ni DND spokesperson Arsenio Andolong. Isang araw matapos na sisihin ng tagapagsalita ang kagawaran ng depensa ng China na si Hu Qian ang Pilipinas ng Estados Unidos sa tensyon ng West Philippine Sea. Sinabi rin ng China na harassment and provocations are the immediate cause of recent escalation of the South China Sea issue. Sinabi ni Qian na nilabag ng Pilipinas ng batas sa pandaigdigang Declaration of Conduct Parties in the South China Sea sa pamamagitan ng pagtitiwala sa suporta ng dayuhang puwersa. I think us here, the US, ang hindi sabihin. Sinisisi rin niya ang Pilipinas sa madalas na paglabag sa soberenya ng China, pagpapamudbod ng mga pagtatangka at gulo at pagpapakalat ng maling impormasyon upang linlangin ang pandaigdigang komunidad. Talaga naman nililinaw tayo ni Kuting.